Bali, ang gagawin natin dito ay semi-heavy PMS dahil magche-change oil tayo, magpapalit tayo ng kulat, magre-refill tayo ng brake fluid, maglilinis tayo ng preno. Siyempre, hindi mawawala yung pag-check ng kapal ng preno at yung mga windshield washer at ika-car wash natin siya. At i-check din natin yung mga under chassis if okay pa ba siya. At yun, tara, let's go. Samahan nyo ako sa pag-PPMS nitong Toyota Rush. At huwag nyong kakalimutan mag-like, follow, subscribe sa aking channel. Hindi na ako nagpatagal-tagal pa at nilagay ko na dyan yung higaan ko na gagamitin. Pero bago tayo humiga, syempre itataas muna natin yung kotse para hindi naman tayo masigapan. Alam naman natin na medyo mataba na tayo, kaya hindi tayo kakasya sa pagbaba kapag hindi tayo nag-jack. Kaya yan, ilalagay na natin to sa magkabilaang parte ng gulong dahil dalawa lang yung jack natin, isang crocodile jack na maliit at isang hydraulic jack na maliit din. Ang kinagandahan nitong maliit na jack na to, double hydraulic yan, oh. Kaya makikita mo yan, oh. At pagkatapos niyan, agad ako umilalim para tanggalin itong oil filter cover, isang mahaba at isang maliit na medyo makalapad-lapad. Hindi mo matatanggal yung oil filter kapag hindi mo babaklasin yung mga cover na yan. Pagkatapos naman yan, magdi-drain na tayo dahil naka-engine flush na natin to. So time na para i-drain na natin yung pinaka-oil niya. Habang pinapatulo natin yung langis, tatanggalin na natin tong air filter para palitan natin ng bago. Woo! Oh, diba? Yan, oh. Ito ang air filter. Yay! Sobrang dumi na. Oh, grabe. Kaya palitan na natin to. Buti bumili na tayo. At ito na yung bago natin ipapalit. At nasukat ko na yan, pantay na pantay. Yan, o. Pati yung kapal niya, nasukat ko na rin. Diba? So ito na yung lalagyan natin na bago. Nice! Siyempre nilinisan at biniguhan natin yung loob, diba? Yes! Para walang problema. Ayan ang pinakaloob niya. Ayan, o. Okay naman, diba? Malinis naman na. At napunasan ko na rin yan. So, ganito lang yan, o. Sukat na sukat na. Takpalan natin yan. Yan. Siyempre, babaklasin na rin natin tong gulong tama nagpapatulo para marami tayong nagagawa. Maglilinis kasi tayo ng preno kaya kailangan natin itong baklasin. Kasi hindi lang tayo mag-change oil, maglilinis din tayo ng preno, mag-check ng mga under chassis. Tapos, yun. Yung mga dapat natin i-check. Yun, no? Ganun lang, pag matigas. Okay! Persahin mo lang ng konti. Pang-alala yan. For safety yan. Pag nasa ilalim tayo. After natin mabaklas yung gulong sa unahan, dahil hindi pa naman natin kayang baklasin yung likod dahil kulang tayo sa jack at wala tayong jack stand. Babalik tayo dito sa may oil filter para yun naman yung babaklasin natin. Kukuha lang tayo ng pag malakas yung grip mo, kumuha ka lang ng liha na magaspang, tapos ayun yung pang pihit mo. Pero pag hindi malakas yung grip mo, pwede kang kumuha ng filter wrench or ginagamit ko nakaraan yung 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 sinturon na na parang lubid. Yun, meron kasi akong pampihit na improvise. Yung power tools ko, basta ginawa ko lang yun, yung dating nagme-mekaniko pa ako sa truck. Yan, ginawa ko yun kasi yun yung mga ginagamit namin pang power tools. Pwede sa malaki, pwede sa maliit. So yun, pakita ko sa inyo yung pagtanggal ng filter wrench. Ay, filter wrench, sorry. Oil filter pala. Yan yung oil. Bali, ayan yung oil filter. Bali, yan yung tatanggalin natin. Dito, kaya na natin dukutin. Kasi, kaya lang,
medyo mahirap dito makipot siya at mahirap kumalaw. Pakita ko sa inyo yung kapag kakatanggal. Ito lang gagamitin ko sa inyo, liha, kasi alam ko naman na medyo malakas yung grip ko. Kaya titingnan ko kung kakayanin ko sa pihit ng kamay. Pero pag hindi, papakita ko rin sa inyo yung pampihit ko. Bale na gawa ko siya sa pamamagitan nito. Yan. Nice! Pinihit ko sa dalawang kamay, hindi kasi kaya ng isa. So pinihit ko siya ng dalawang kamay. Yan, kaya lumuwag na siya ng konti. Yan, diba? Sa mga sasakyan na ganitong mga kotse, kaya naman yan. Pero lang talaga yung iba, yung matagal bago nagpapa-BMS, na-stock yan. Siyempre kung ano yung tinanggal natin, yun na rin yung binili ko para walang problema. So ito, Vic 1 C110. Ayan yung code niya ng oil filter ng Toyota Rush. Parehas sa parehas, di ba? Wow! Para hindi tayo mahirapan. Andun yung luma, andun sa loob. Para sa parehas ng code, parehas ng brand, para solid. Ngayon, hindi tayo nagsasalin ng langis, kaya yon, chinika tong rotor disc niya. Solid pa naman, okay pa naman yung until linis lang. Kasi ito, i-check natin yung brake pad niya. Ang pag-check niyan, dito tatanggalin dalawang tornilyo, kabilaan, 14 lang yan. 14 na 14 mm ang gagamitin mo. Pwede sakit o pwede kaya box wrench. Pero mas maganda sakit para hindi kayo nalilito sa pag pihit kung pakaliwa pa kanan. Kasi pag iba yung pag dito kalimitan ng mga dyan nakaka-lost dahil nalilito. Pero tayo, hindi tayo malilito dyan dahil meron tayong ratchet. Sige, tanggalin ko lang sa pagtanggal, pupirasahin mo lang. Di ba? Okay na. Di ba? Malambot lang yan. Ayun, kayang-kaya ng kamay yan, tsaka ng ratchet. Baklas ko na yung dalawang tornilyo, lagay mo lang dyan sa tabi. Tapos madali na siyang uga-ugain mo lang. Kung medyo nahihirapan kayo, pwede nyo siyang sundutin ng flat screw. Pero dahil medyo malakas tayo, wow, hindi na kailangan ng isang kamay pa nga lang yan. Kasi isang kamay nakahawak sa camera Meron lang. Check na natin yan. Tatanggalin lang natin to. Yan makapal pa makapal pa yan. Tignan natin kung pantay. Sa paglinis niyan, liha lang ginagamit. Medyo makapal pa. Pero re-recommendahan na natin to ng palit sa next. Siguro mga 6 months, 3 months, mga ganon. Medyo makapal pa naman, may ipin pa. Lilihaan lang natin para maganda yung kapit. Nice! Lilinisan natin yan. Paglinis, brake cleaner, tsaka liha lang. Sa pag-check ng preno, i-check mo siya kung merong leak dito sa may piston o kaya dito sa mga flexible hose. Yan, i-check mo yan dyan. So far ito wala, marumi lang talaga, pero wala naman siyang leak. Wow. So yun, at syempre lilihain natin to, papakita ko sa inyo Syempre sprayan ko muna na itong brake cleaner para mawala yung mga riba-ribaba, kita nyo naman. Saka natin lilihain. Ganyan lang, para isang stroke lang. Para isa lang yung niya, kayod. Makapal naman siya Yan, saka natin sprayan ulit. Yan malinis na siya, di ba? Di ba? Na na yung pinaka pinaka pangkain sa preno, di ba? Kung titingnan mo dito, parang makinis na siya. Yan, na indication din yan na medyo dumudulas yung preno kapag Kaya kailangan natin itong pagaspangin kumikintab siya, ibig sabihin makinis siya. Ayun ang gagawin natin talaga dyan sa paglilinis ng preno. Tatanggalin yung kintab. Yan
diba? Tanggal yung kintab. Ito medyo manipis na to. Kaya kailangan to i-recommenda na palitan na. Siyempre sa pagpapalit ng preno ng brake pad, kapag napalitin na isa, mas maganda palitan mo ng sabay para parehas ng kain. Siguro ito nagpalit doon, hindi dito. Kaya may gantong kain, oh, may manipis. Hindi siya parehas. Oh, yan oh. O kaya sa alignment ng gulong din yan. Kaya iba yung kain. Pero pantay naman yung ano yun. Wala naman din kain yung pinaka rotor disc niya. Kabilaan. Chinik ko na. Okay naman so far. So kailangan natin magpaliit itong brake pad. Yun. Bali dito na tayo sa likod na maglilinis ng preno. Ginamitan ko siya ng tornilyo dahil sobrang pakat. Hindi siya makuha sa pukpok kanina. So bumili tayo ng tornilyo para dito. Yan. Ito yung mga isang mabilis na paraan para mabilis matanggal yung brake, drum brake. Yan diba? Kaya na sobrang higpit ayaw matanggal So kailangan natin to. Ayan yung mahiwagang tornilyo na ginamit natin. Ayan o. Yan, tanggal agad siya, diba? Diba? Ayan yung pinaka puller niya para itulak kasi sobrang namamakat dito So ayan, medyo makapal pa naman. Ayan, makapal pa naman yung sa brake shoe niya. So ang gagawin natin dito, lilinisan, lilihain. Okay. Itong sa unahan, i-check mo rin kung may tagas. Wala naman tagas, okay naman siya. Yan, medyo nalinis ko na yan, naliha ko na rin. Tatanggalin mo yung makinis. Yan. Okay na tayo dito sa likod. Bali ganito lang yung gagawin natin. I-thread natin ito hanggang sa sumikip siya. Yan. Yan o. Wait lang hindi ko mahawakan. Wait lang. Yan. Kailan hawakan kasi sa kabilang side. Kabilaan yung pihit para pantay. Hanggang sa tumunog siya. Yun o. Diba? Tumunog. Basta tumunog siya. Ayun o. Tumunog na. Diba? Lumagitik. Ibig sabihin okay na siya. Yun lang. Nalagay ko na yung oil filter tsaka yung drain plug. Magsasali na tayo ng langis. Yan o. Yan. Kailangan ang pipiliin yung langis fully synthetic dahil automatic transmission to. Tapos ano siya, pang gasoline. Brake fluid maximum natin. Yan o. Sa guhit nasa maximum yan. So, bali after ng langis, yan, coolant naman tayo. Tapos na rin tayo sa brake fluid, tsaka sa windshield washer na tubig. Dito naman tayo sa coolant. Kulay green ang nilagay natin. Yan o. Ang ginagawa ko dito is 2 litro ng coolant, tapos distilled water. Para cool na cool yung engine natin, di ba? Tapos ng coolant, diretso na natin tong distilled water. Punin na natin yan. Yan. Punin natin siya hanggang hanggang punong-puno na talaga. So yan, punong-puno na. Kita nyo naman, punong-puno na. So papatakboy natin yan para mag-circulate yung tubig at maghalo yung coolant tsaka yung distilled water. So bali, tapos na tayo sa ating PMS at car wash. So bigyan ng montage yan. Woo!